Meron ka bang sanggol? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero, disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung tinatawag na shaken baby syndrome. Tara, let's discuss. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang seryoso at sensitibo na topic, yung tinatawag na shaken baby syndrome. Alam kong hindi ito light-hearted na usapan, pero kailangan natin itong pag-usapan dahil naapektuhan dito ang pinaka-inosenteng parte ng ating mga pamilya. Ito yung mga maliliit pa lamang na sanggol. As a doctor, lalo na bilang isang ophthalmologist, ay hindi ko lamang nakikita ang mga mata as organ ng paningin. Ngunit bilang opportunity na rin para malaman kung meron nga bang nangyayaring masama sa isang bata. So let's dive into this condition. Ano ang sanhi? Ano ang epekto? Ano ang papel ng mata sa pagkilala at pagdiagnose ng shaken baby syndrome? Ang shaken baby syndrome or SBS ay isang uri ng child abuse. Oo, tama ang narinig mo. Child abuse. Nangyayari ito kapag ang sanggol or maliit na bata ay niyugyug mo ng malakas. Kung iisipin mo, mukhang simpleng aksyon lamang ito na kung saan yung caregiver kapag siya'y naiinis na or naaasar na sa walang tigil na pag-iyak ng sanggol ay napapayugyug ito ng malakas. Pero hindi alam ng lahat na yung simpleng yugyug lamang sa inyong mga sanggol ay pwedeng maging catastrophic or delikado. Bakit? Dahil ang ulo ng mga sanggol ay proportionally na mas malaki sa katawan ng isang sanggol. Mahina pa ang kanilang mga leeg at muscles at fragile pa yung mga blood vessels ng kanilang mga utak at mata. Kapag na-shake sila ay gumagalaw ang kanilang mga utak sa loob ng kanilang mga bungo na parang gelatin sa lalagyan. At sa pag-uga na yon ay pumuputok yung mga maliliit na ugat na nagkakaroon ng bleeding sa loob ng kanilang mga utak, pamamaga, at nagkokos ng damage sa brain tissues. Ngayon, ano naman yung kaugnayan nito sa kanilang mga mata? Ito yung fascinating pero nakakalungkot na parte. Dahil sa mga batang na-shake, ay nakakakita rin tayo sa kanilang mga retina or likod na parte ng kanilang mga mata ng mga pagdurugo or hemorrhages. Hindi lamang ito basta konti, kundi multiple na pagdurugo sa retina na pwedeng umabot hanggang dulo. Yung mga ganitong pattern of hemorrhages ay very characteristic ng isang shaken baby syndrome. Ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng mga ganitong retinal hemorrhages sa mga infants na wala namang malinaw na trauma, ay dapat maging alerto tayo. Dahil sa mga mata, in many cases, ang pinakaunang nagbibigay ng clue na merong nangyaring hindi tama. Ang classic na triad ng shaken baby syndrome ay ang subdural hematoma or pagdurugo sa utak, retinal hemorrhages or pagdurugo sa retina na parte ng mata, at encephalopathy or brain dysfunction. Pero madalas, ang ophthalmologist ang isa sa mga pinakaunang nakakakita dahil sa mga retinal hemorrhages sa findings nila. Kaya napakahalaga ng role ng isang ophthalmologist in recognizing child abuse. Ano pa ang pwede nating makita? Bukod sa retinal hemorrhages ay pwede rin magkaroon ng vitreous hemorrhages or pagdurugo dun sa space sa loob ng mata na tinatawag na vitreous cavity na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin ng mga bata. Na over time, kapag paulit-ulit ang pagdurugo ay pwedeng mag-lead sa optic atrophy or pagkamatay ng optic nerve at permanent na pagkabulag. Imagine yung ilang segundo nyo lang na niyugyog ang inyong mga sanggol, ang pwedeng kapalit ay lifelong na pagkabulag or neurological na damage. So let's talk about naman yung consequences. Sa pag-aaral, mga 80 to 85% ng mga batang may shaken baby syndrome na may retinal hemorrhages ay nagkakaroon ng permanent vision problems. Yung iba tuluyang nabubulag at yung iba may severe visual impairment.
Pero hindi lamang mata ang apektado. Marami ring mga bata ang namamatay dahil sa brain injury. Kung sila naman ay makaligtas, ay pwede silang magkaroon ng cerebral palsy, developmental delay, epilepsy, at iba pang mga neurological conditions. Kaya hindi lamang ito problema sa mata, but a lifelong tragedy. Bakit nga ba kasi nangyayari ito? Kadalasan, ito ay frustration ng caregiver dahil hindi nila mapatahan at walang tigil ang pag-iyak ng kanilang mga sanggol. Dahil sa hindi pagtahan ng pag-iyak at sila ay sobrang napapagod na, ay may mga taong hindi naiiwasang mayugyog ang kanilang mga sanggol. At yung iba, tingin nila na simpleng alog lang naman ito at hindi naman makakapahamak. Pero hindi nila alam na yung utak at mata ng mga batang ito ay hindi nakadesenyo para sa ganitong force ng pagyugyog. Sa totoo lang, kahit ilang segundo lamang, 5 to 10 seconds lang na pagyugyog ay pwedeng mag-cause ng shaken baby syndrome, na pwedeng mag-cause ng irreversible na damage. So as doctors, we must educate yung mga caregivers at parents. Kapag hindi nyo na kayang tiisin yung pag-iyak ng inyong mga sanggol, ay okay lang yan. Ibaba nyo lang sila muna sa kanilang mga crib. Tapos, lumayo ka muna ng sandali at patahanin mo ang iyong sarili. Huwag na huwag kang magagalit na aabot sa mayuyugyug mo na ang mga sanggol. Kaya yung awareness campaign na ito ay napaka-importante para sa lahat ng caregivers at mga magulang. Now, let's go back sa mata. As ophthalmologist, bakit nga ba crucial tayo for diagnosis? Kasi minsan, yung mga pediatricians will suspect abuse kapag meron ng seizure or altered consciousness yung bata. Pero yung mga ophthalmologists ang unang nakakakita kung meron na nga bang retinal hemorrhages sa kanilang mga mata. Yung pattern, distribution, itsura at extent ng hemorrhages ay pwedeng ma-distinguish ang SBS from other causes like accidental trauma, blood disorders, or iba pang rare na medical conditions. It's also important to note na yung SBS is not just a medical condition. Isa itong legal at social one. Once suspected, ay dapat ma-report ito sa mga proper authorities dahil ito ay isang klase ng child abuse. Dahil ang role namin as doctors ay hindi lamang sa treatment, kundi kailangan naming maprotektahan yung mga bata from further harm. Kunwari, merong isang sanggol na dinala sa ER dahil nag-collapse at nag-seizure. Sabi ng mga caregivers, walang aksidente, walang trauma sa ulo at hindi ito nahulog. Tapos, nung in-examine ang kanyang retina ay nakakita ng extensive na retinal hemorrhages. Pinasitis ka ng bata at nakita na meron din siyang subdural hematoma or pagdurugo sa kanyang utak. Ito ay very suspicious na shaken baby syndrome. Sadly, sa ibang pagkakataon, pag dinala ang baby sa ER, ay too late na. Kaya napaka-importante ng awareness at prevention kesa sa treatment. Shaken baby syndrome is 100% na preventable. Walang bata dapat ang magiging biktima nito. Dahil kahit hindi mo naman intensyon nasaktan ang bata, pero dahil sa galit mo ay nayugyug mo siya, ay pwede itong makasama sa kanya, and worse, makamatay. Kaya ipagkalat natin na never dapat niyuyugyog or sinishake ang mga batang sanggol. Kapag kayo'y pagod na at naiinis na, ibaba nyo lang dahan-dahan ng bata, lumayo at pakalmahin ang sarili. Huwag nyong hahayaan na yung ilang segundo lamang ng galit at pagod ay magdulot ng lifetime na kapansanan o pagkamatay ng bata. Kung may natutunan kayong sa video na ito, ay please, i-share nyo ito sa iba. Ang shaken baby syndrome ay napakaseryoso, pero kung tayo'y magtutulungan, ay pwede itong ma-prevent. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang shaken baby syndrome. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.